Walang sinayang na oras sa mga Ramirez. Sinugod nila ang mga tauhan ng kalaban kahit gaano karami ang mga ito. Mas maraming Ramirez ang nandito. Total marunong ako sa combat kaya easy na to sa akin. Ops, mali yata ang kinalaban ninyo. Boses ng isang lalaki na makapasok ako sa taas. Nilingon ko naman ito. Asan ang anak ko? Anak mo ba kamo? Andon kay boss at mukhang uunahin ng anak mo. Dahil sa sinabi nito, nasipa ko ito ng wala sa oras. How dare you? Baka gusto mong tuluyan kita. Banta ko dito. Kung kaya mo. Aba at sabi nito kaya naman tinadyakan ko muli ito. Saka sinuntok ang mukha. Hindi ko na ito binigyan pa ng pagkakataon makabangon. Hanggang sa makatulog ito. Wala ka pala eh. Matapos yun, diretso ako sa taas. Napaupo ako dahil sa lakas ng tunog ng baril mula sa baba. Pinaakyat nila agad ako dito para hanapin ang anak ko. Maingat ako naglakad at naghanap sa anak ko. Natigilan ako nang biglang sumulpot si Sandra at nagmamadali ito. Ikaw? Ani ko nang makita ito. Ang asawa ni Lex, ikaw pala yan. Ikaw ang kumuha sa anak ko. Lindik kang babae ka. Halika rito at kakalbuhin kita. Sigaw ko dito at walang sinabing hinablot ang buhok nito. Kakalbuhin kitang bruha ka. Wala ka nang ginawang tama kundi sirain ang buhay ko. Kakalbuhin kita. Sige, ipuputok ko to sa'yo. Hindi naman ako natakot sa dala nitong baril. Akmang ipuputok nito iyon ang sipahin ko ito dahilan para lumipad ang baril sa malayo. Nang mahuli ko ito, asan ang anak ko? Kung ayaw mong magulang mo mismo magkakulong sa'yo kapag nalaman na isa kang kriminal, bakit ko naman yun sasabihin? Namamaos ang boses ito. Dahil kapag hindi mo sinabi sa akin, tutuluyan kita. Ngayon din, kasama ni boss. Maagang sagot nito. Pinatulog ko ito bago hinanap ang boss nito. Tuloy pa rin ang tunog ng baril mula sa baba. Akmang bubuksan ko ang pinto nang bigla itong bumukas at lumabas ng isang lalaki. Kaya naman nasipa ko ito. Akmang bubuksan ko ng pinto. Dahilan para mapahiyaw ito. Napabulalas ito sa kabumaning sa akin dahilan para manlaki ang mata ko at mata nito. Lex? Lara? Anong ginagawa mo dito? Na makabawi ito sa sipa ko, nakatayo na ito. Inahanap ko si Lexa. Anong ginagawa mo dyan? Ngayon lang ako nakawala sa tali eh. Halika na hanapin na natin ang anak natin. Hindi ko na pinansin ang huling sinabi nito. Maraming palapag ang bahay na ito. Nang hindi namin makita si Lexa sa ikalawang palapag, tumungo kami sa ikatlo. Ako sa unahan, ikaw sa hulihan, para mabilis nating makita si Lexa. Tanging tango naman ang sinagot ko dito. At Lara, nilingon ko naman ito. Mag-iingat ka, sabi nito saka tumakbo. Hindi ko naman maiwasang hindi mapangiti kaya naman tumungo ako sa hulihan. Hoy! Sigaw ng isang lalaki takmang papuputukan ako nito nang sipain kong hawak itong baril dahilan para tumilapon yun. Hindi ko na hinayaang makuha pa nito ang baril nito at tinambahan ko ito ng sunod-sunod na suntok dahilan para matumba ito at nakatulog. Buksan ko ang kwarto malapit sa akin pero walang tao doon. Anak, asan ka ba? Sa unahan ako nagtungo na magkahiwalay kami ni Lara at hindi ko na nakita si Lexa. Asan ang anak ko? Walang sawang sinuntok kong lalaki. Nasa roof. Hanggang sa mawalan ito ng malay. Nasa rooftop? Agad akong tumakbo paakyat. Baka ano nang ginawa ng hype na yun sa anak ko. Bawat palapag may mga tauhan si Daniel. Hindi ko iniinda ang pasa sa mukha ko. Ang niisip ko lamang ay mailigtas ang mag-ina ko. Asan ang anak ko? Papatayin ko kayong lahat. Sigaw ko saka pinagsusuntok ang mga tauhan ni Dennis. Hingal na hingal ako nang lahat sila'y matumba. Pililit kong wag matumba dahil sa sakit ng katawan ko, pero kailangan kong makita ang anak ko. Pinilit kong makakyat sa huling palapag at yun ay rooftop. Lex, nalingon ko naman si Lara na mukhang tumatakbo rin. Lumapit ito sa akin. Ayos ka lang? Ang dami mong pasa, kaya mo pa ba? Kaya ko pa. Iligtas na natin ang anak natin. Tumungo naman to dahilan para magdiwang ang puso ko. Inalalayan ako nito na makakyat kami sa rooftop. Wala kami nakita. Asan si Lexa? Bravo! Bravo! Napalingon kami sa gilid ko sa nandun si Dennis. Hayop ka? Nasaan ang anak ko? Easy! Total nandito na naman kayo. E di sama-sama na lang kayong mamatay para wala nang sigabal sa aking misyon. Please, nasaan ang anak ko? Nagmamakaawa ka ba, Mr. Ramirez? Himala, wala yan sa lahi ninyo, hindi ba? Kanina pa ako nag-iinit ang ulo. Ilabas mo ang anak ko. Easy! Kunin yung anak nito. Utos ito sa tauhan nito.
Halos manlaki ang mata ko na makitang bomba sa katawan ng anak ko. Please, wag kang anak ko. Anak sa anak tayo, Mr. Ramirez. Ibalik mo ang anak ko at matiwasay mo makukuha ang anak mo. Please, wag ang anak ko, Mister. Mommy, Daddy, I'm scared. Palaho ng anak ko. Hanggang wala ang anak ko, patuloy na aandar ang oras. Meron ng oras para kapag wala ang anak ko, pasensyahan tayo. Hayop ka. Huwag mong idadamay ang anak ko. Sigaw ko dito sa kawalang takot na sinuntok ito. Dennis, natigilan kami nang dumating ang lahat na maangkan ng Ramirez. Tapusin na natin to. Huwag mong idadamay ang apo ko. Ikaw pala yan. Long time no see. Hindi ko alam na buhay ka pa pala matapos kong ambush ng bahay ninyo. Hayop ka. Huwag mong idadamay ang apo ko. Ibalik niyo muna ang anak ko. At hindi madadamay ang apo mo. Habang nag-uusap sila, nakatingin ako kay Lexa na hawak ng isa sa tauhan nito. Wala ako nagawa kundi tignan ang anak ko. Lalong mapapahamak ang anak natin kapag ginawa mo yung iniisip mo. Wala akong pakialam doon, Lara. Mapapahamak anak natin kapag wala akong ginawa. Paano ka? Kung mapahamak ka din, ha? Paano kung parehas kayo mapahamak? Paano ako, ha? I'm okay, Lara. Okay? Kita mo ba yung mga pasamo, ha? Dad, mas tinigilan kami at nilingan na nagsalita. Babe, anong ginagawa mo dito? Nag-aalalang boses yun ni Kuya. Dad, tama na yan. Isipin mo naman ako. Lumapit ito sa ama. Anak, sinaktan ka ba nila? Ayos lang ako, Dad. Please, tama na yan. Anak, hindi pa ako nagsisimula. Dad, tama na yan. Si Mommy, bakit ginawa mo? Limot mo na ba siya? Dahil sa iyo, sa kapabayan mo'y namatay siya. Yan ba ang sinasabi sa'yo ng lalaking yan, ha? Dad, mabait sila sa akin. Wala akong pakialam kung mabait sila sa'yo. Kunin yung anak ko. Agad hinawakan ng tauhan itong anak niya. Huwag ang asawa ko. Hayop. Agad sumugod si Kuya kaya nakakuha ko ng tiyempo na kunin ang anak ko. Nagsugudan naman ang buong angka namin. Nakuha ni Kuya Ali ang asawa nito at agad binigay kay Mommy para itago. Lex, hindi mo makukuha ang anak mo. Nakuha ko na si Lexa pero dalawang sunod-sunod na putok ang kumawala. Lex! Tanging yun ang aking narinig na may lumabas na dugo mula sa aking bibig. Daddy! Palaho ni Lexa. Andito lang si Daddy, okay? Tatanggalin natin yan. Nakatingin ako sa bombang nasa katawan ni Lexa. Ako ang tatanggal niyan. Singit na Samuel na may dalang box. Lex, boses yun ni Lara. Dahan-dahan naman ako napaluhod. Ang kirot ng likod ko. Please, labanan mo. Huwag kang mamamatay, ha? Umiiyak na boses ni Lara. Buhay pa ako. Naging mapanganib ang paghinga ko. Bakit sumasakay ang dibdib ko? Napapapikit naman ako dahil sa sakit. Huwag kang pipikit, Lex. Lumayo kayo dahil sa sabog na ito. Anis naman na tamakbo para ihagis ang bomba, dahilan para sumabog ito sa ere. Mahal na mahal kita. Tanging nasabi ko na magdilim ang paningin ko. Hindi na mabilang ni Lara kung ilang dasal lang ginawa niya para lang maging ligtas si Lex. Agad itong sinugod sa ospital matapos ang lahat. At ng araw na iyon nahuli din si Dennis ng mga polis. Ngayon hindi pa namin alam kung anong lagay ni Lex. Nasa loob pa ito ng emergency room. Inaway ko na muna si Lex sa bahay. Hindi siya po pwede magtagal dito. Kasama niya doon si Maureen. Salamat, Samuel. Don't stress, Lara. Magiging okay lang siya. Sana nga, Samuel. Ayoko mawala ng ama ang anak ko. Sakto naman lumabas ang doktor mula sa emergency room. Agad dumalo ang magulang ni Lex. Ganon din ako. Kamusta ang anak ko, Dok? Naalis na namin ang bala sa katawan ng anak ninyo. Hihintay na lang natin kung kailan ito magkakamalay. Nakahinga ako na maayos na malamang ayos lamang ito. Mrs. Ramirez, maari ko ba kayo makausap? Doon na lang tayo. Nagtaka naman ako kung bakit gusto makausap ng doktor, ang magulang ni Lex. Pero di ko na yan pinansin. Bumaning sa loob ng emergency kung saan nandoon pa si Lex. Ililipat na ito sa isang kwarto kung saan doon ito magpapahinga, oras na magising. Lumipas ang oras, nalipat na si Lex sa kwarto, saka naman dumating ang magulang nito. Napansin ko naman ang namumulang mata nito. Are you okay, tita? Agad na tanong ko dito. Nothing, Iha. I am just happy that Lex is okay now. You should bless Lara. Ayos lang ako, tita. Hindi pa ako pagod. Umuwi ka na muna, Iha. Tatawagan ka namin kapag nagkamali na si Lex. Need mong magpahinga at baka hanapin ka ni Lexa. Don't worry, kami nang bahala kay Lex. Kukontrahin ko pa sana ito pero nararamdaman ko ang pagod. Ngayong araw na to? Sige, tita. Tawagan ninyo ako kapag may balita na kay Lex. We will, Iha. Samuel, ihatid mo muna itong si Lara.
Tanging tango naman ang sagot nito, saka kami sabay na lumabas. I need to rest. Nakaka-stress ang araw na ito. Nang makauwi kami, agad akong dumiretso sa kwarto at doon binagsak ang aking katawan. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako dahil sa sobrang pagod. Nagising ako kinabukasan na mabigat ang aking pakiramdam. Agad kong hinanap ang cellphone ko para tingnan kung may mess ko lang mama ni Lex sa akin. Pero wala kahit isa. Mukhang wala pang balita kay Lex. Naligo ako bago ako lumabas ng kwarto. Hinanap ko agad si Lex na nasa lamesa na pala at kumakain. Where's your Tito Samuel? Agad na tanong na kay Lex kay kuya. Umalis na po, mami. Papasok ko po sa work. Ayos ka na ba, anak? I'm okay, mommy. Kumain na po kayo. Sina lolo't lola po, dumalaw kay daddy. Sabi po ni na lolo't lola, wag na muna kayong dumalaw kasi you need to rest daw po. I know that, anak. Where's your tita Ninang? She's on Tito Samuel, mommy. Why? We don't know, mommy. Lumapit ako dito saka tumabi dito. Isang araw na lang pala ako hindi kumakain, kaya naparami ang kain ko. Wala kaming ginawa ni Lex sa buong araw kundi ang kumain at manood ng movie. Hindi naman ako pinapasok sa mall ngayon dahil kailangan ko raw na magpahinga. Are you okay now? Napalingon ako kay Maureen, nakakapasok lang ng bahay, kasabay si Samuel. Are you two dating? Hindi ako mapakali kaya natanong ko. Are you serious, Lara? Why? Samuel is good looking, so why not? I know he is, but I don't like him. Are you sure you don't like him? Gosh, bakit niyo ba ako pinagtutulungan? Lexa, let's go. Sa taas na lang tayo. Masyadong weird ang tao dito. Umira pa ito sa kinuha si Lexa. May balita na ba kay Lex? Natigilan naman to sa tanong ko. Are you okay, Samuel? Yeah, he is, Lara. Magpapahinga ka na. Aakit na ako. Huwag mong masyadong isipin si Lex. He will be fine. I tried that, Samuel. I will try. Umakit sa taas kaya naman naiwan ako sa may sofa. Naglalakbay ang aking isip kung bakit ganun sila umakta sa akin. Pero hindi ko na masyado yung pinansin. Natigilan ako na may nag-doorbell kaya naman tumayo ako at nagtungo sa pinto. Ma'am, may nagpapabigay po. Yung lalaki. Nilingon ko naman ang itinuro nito. Nakita ko ito nakangisi lamang sa akin. Hindi ito pamilyar sa akin. Mas lalong hindi ko ito kilala. Kinuha ko ang box sa binuksan yun. Nabitawan ko ang box na makitang puro pictures yon ng parents ko. Kinuha kong sulat na mula doon. Kung akala nyo okay ng lahat, pues nagkakamali kayo. Hindi pa ako tapos. At sisimulan ko yun sa magulang mo. Yan ang nakasulat sa papel na mula sa box. Dahil sa kaba, tinawagan kong parents ko. Nakahinga ka na maluwag nang sumagot ito. Yes, honey. Are you okay now? Boses yun ni mommy. Nasa na kayo ni daddy, mommy? Pauwi na kami, anak. Bakit? May problema ba? Nothing. Just take care. Nakahinga ka na maluwag dahil doon. We will, anak. I love you. Boses yun ni mommy. Saka namatay ang linya. Itinapon ko ang box at sinugod ang mga larawan na yon. Hindi ako papayag na pati magulang ko isaktan ninyo. Wala pang ilang minuto na mag-ring ang phone ko. Si mommy. Hello, mommy. Asa na kayo? This is Mrs. Ramirez. Yes, ako nga. Bakit nasa yung phone ng mommy ko? You need to be here, ma'am. Your parent got into an accident. Halos mabitawan ko ang cellphone ko sa binalita nito. Natagal bago nag-process sa isip ko ang nalaman ko. Nakatanggap ako ng mensahe sa hindi kilalang numero. I was starting, Mrs. Ramirez. Yan lang ang nakasulat sa mensahe. Mukhang alam ko na kung sino yun. O nagkakamali ako. Nakakulong na ito. Hindi na ito maaaring makaalis. Kung hindi siya, sino naman tong gustong guluhin ng buhay namin? Isanid ba ito sa kalaban ng pamilya ni Lex? Nadadamay ako dahil sa asawa ko nito. O baka ibang tao ito na gustong sumira sa pamilya ni Lex? Nang malaman ko nangyari sa parents ko, agad kong pinaalam kay Samuel ang nangyari. Kaya naiwan si Maureen para kay Lexa at sumama sa akin si Samuel. Ano ba ito nangyayari sa buhay namin? Bakit ang gulo? Hindi ko maiwasang hindi maluha dahil sa nangyayari. Kakatapos ang nangyari kay Lex, sumunod naman ng parents ko. Sino pa bang isusunod nila? Magiging okay din ang lahat. Huwag kang mag-alala, Lara. Hindi ko alam, Samuel. Nasa ospital pa si Lex tapos magulang ko naman ang sumunod. Hindi ko na alam kung sino pang isusunod nila. Aksidente na nangyari, Lara. Hindi aksidente yun, Samuel. Kanina may nagpadala sa akin, hindi ko kilala kung kanino galing. Tapos magbukas ko yung larawan niya ni mommy at daddy. Tapos nalaman ko na aksidente sila. Nakatanggap din ako ng message na magsisimula pa lang daw sila at inuna nila ang parents ko, Samuel. So paano naging aksidente yun? Sinadya nila yun. Iniisa-isa na nila tayo.
Baka sa susunod kayo, ikaw, si Maureen o kahit sino sa pamilya natin, hindi natin alam ang mangyayari, Samuel. Hambang nandyan ang kalaban, hindi tayo malalagay sa tahimik. Tahan na, magiging okay din ang lahat. Magtiwala ka, please. Naguguluhan ako. Sunod-sunod na ang nangyayari. Please trust me. Magiging okay din ang lahat. Hindi pa mabayaan ng Diyos ang parents mo. Ngayon ko nalaman na mahirap palang mapalapit sa taang madaming kapahamakan ng dala. Hindi ko naisip na kaya pala ako sinaktan ni Lex dati para hindi ako magalaw ng mga gusto manakit sa akin. Once na malaman nilang ako ang asawa ni Lex. Ngayon na-realize ko na may mali rin pala ako sa lahat na nangyari sa amin ni Lex. Mali na hinusgahan ko si Lex. Mali na sinisisi ko siya sa lahat. May mali rin pala ako. At ngayon na-realize ko iniisip niya lang palang kapakanan ko. Isang linggo na nakalipas na mamatay ang magulang ni Lara. Nakaburo ito sa bahay nila. Madaming nagpunta at nakiramay. Gustuin ko man lumabas pero hindi ko na kaya na makita muna sila. Nagkulong ako sa loob ng isang linggo sa kwarto ko na hindi ko makain. Maski anak ko hindi ko na nakakamusta. Mahirap mawala ng magulang. Masakit. Galit na galit ako kung sino man na may gawa nun. Sisiguraduhin ko magbabayad na may gawa ng ito sa magulang ko. Tumayo ko at nilibot ang paligid sa aking kwarto. Malayong malayo ito sa malinis kong kwarto. Nagkarat ang mga libro maski ang bote ng alak. Naisipan kong alisin ang pagmumukmok sa sarili ko dahil kahit magkulong ako ng isang araw, hindi na mabubuhay ang magulang ko. Nilinis ko ang buong kwarto saka ako naglinis ng sarili. Namimiss ko na rin ang anak ko. Bigla na lang sumagi sa isipan ko si Lex. Kamusta na kaya ito? Hindi ko na kasi makontak ang mommy ni Lex eh. Simula noon, kaya hindi ko na sinubukan tumawag pa. Paglabas ko ng kwarto ay nagulat ako na nandoon silang lahat. Sina Samuel at Maureen at ang anak ko. For real? Lumabas ka na? Hindi makapaniwalang sabi ni Maureen. Nainip na ako sa lobby at saka miss ko ng anak ko. Tanging sinabi ko saka kinuha dito si Lexa na nagsisimula ng umiyak. Napakababaw talaga yan ng anak ko. Mommy, lumabas ka na. Miss na kita, Mommy. Niyakap ko naman ito na magsimulang umiyak. Tahan na anak, nandito na si Mommy. Hindi ka na iiwan ni Mommy, promise yan. Masaya kaming namabas ka na. Ililibing na bukas sa magulang mo. Sasama ka ba? Napalingon naman ako kay Samuel. Kailangan ko Samuel para makalimutan ko rin na talagang wala na sila. Mabuti kung ganun. Kumain ka na at marami kaming pinahanda. I'm sure gutom ka na. Isang linggo ka nang hindi kumakain. Kumain kami ng sabay-sabay. Nasa garden ng buro ng parents ko at inasikaso ng mga kasambahay ang dumalawa sa buro ng parents ko. Natawa naman ako na makita kung gaano karami inihanda nila. Kumain ka't para sa iyo lahat yan. Bibitahin niyo ba ako sa dami ng pagkain na yan? Ano to? Mukbang show? Natawa sila at nagsimula na rin akong kumain. Nakakagutom pala.